Alamin natin ang mga kaganapan sa iba't ibang bansa sa ulat ni Joyce Salamatin. Niyanig ng lindol na may lakas na magnitude 7.3 ang Northern Japan. Gayunman, walang inilabas na tsunami warning kasunod ng lindol. Ayon sa Japan Meteorological Agency, ang epicenter ng lindol ay nasa baybayin ng Hokkaido at karagatan ng Okhotsk. Wala pa naman napaulat na agarang pinsala na idinulot ng nasabing lindol. Sa Syria, nagbubunyi ngayon ang mga rebelde ng Syria. Kasunod ito ng pagpapabagsak ng mga ito sa isang fighter jet ni Syrian President Bashar al-Assad at pagkakabihag ng buhay sa piloto nito. Sa inilabas na video ng mga rebelde ay nakita ang pagsabog sa himpapawid ng fighter jet. Sinabi ng mga Syrian rebels na may bago silang matataas at dekalibreng armas. Sa kabila ng inilabas na video ng mga Syrian rebels kasama ang piloto ng bumagsak na jet, sinabi ng Syrian government na technical problem lamang ang naging dahilan ng pagbagsak ng eroplanong pandigma. At sa Ecuador, inaantabayanan ngayon ang paglalabas ng desisyon ng pamahalaan ng Ecuador. Ito ay kung papayagan nito ang hinihinging political asylum kay WikiLeaks founder Julian Assange. Nagpakupkop si Assange sa Ecuadorian Embassy sa London sa pulpa noong Hunyo 19. Ito ay upang maiwasan ang pagpapatapon sa kanya sa Sweden kung saan wanted siya sa kasong sexual assault. Para sa Telebisyon ng Bayan, Joyce Salamatin.